So ayun, magandang hapon, mga kaporya at panibagong kwento na naman po ang ating matutunghayan. Pero bago ko po simulan, hihingi po sana ako ng maliit na tulong. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment sa aking video. Malaking tulong na po ito para sa akin. Maraming salamat po. Hindi na po natin patatagalin at simulan na po natin ang kwentuhan. Sa isang baryong nakatago sa paanan ng kabundukan, may isang pangalang babago sa kasaysayan ng kanilang lahi. Isang pangalang minsang kinatakutan, ngunit kalaunan ay itinuring na tagapagligtas. Siya si Victor Acero, ang basagulerong naging antingero, ang tanging tao na nakasagupa ang pinakamalakas sa lahat ng gabunan. Ngunit bago siya naging alamat, nagsimula ang lahat sa isang gabi ng karahasan, hiwaga, at kapalarang hindi niya hinihiling. Si Victor Acero ay isang kilalang pasaway sa baryo. Kung saan may inuman, may gulo. Kung saan may sabong, may rambol. Kung saan may sigawan, si Victor ang laging nasa gitna. Madalas siyang makipagsuntukan at wala sa kanyang makatapat. Isang malakas, matigas at walang kinakatakutang tao. Pero lahat ng tao ay may tinatagong dahilan. Sa kaso ni Victor, lumaki siyang ulila. Pinatay ng hindi kilalang nilalang ang kanyang mga magulang noong 9 na taong gulang pa lamang siya. At simula noon, naging matigas ang puso niya na dahilan kung bakit siya naging basagulero. May isang matanda ang nagsabi sa kanya na sana gamitin niya ang kanyang tapang sa pagpuksa sa mga aswang. Aswang? Hindi naman totoo mga aswang. Kwentong bayan lang yan at panakot sa mga bata. Ani Victor. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa aswang. Pero hindi magtatagal, mapapatunayan niyang mali ang kanyang akala. Isang gabi, lasing si Victor matapos tumalo ng kahon-kahong alak ang buong barkada niya. Siya ang huling umuwi. Naglalakad sa pilapil habang sinusundan ng malamig na hangin. Habang papalapit sa lumang punong akasya, may naamoy siyang nakakasulasok. Parang nabubulok na bangkay na nakabilad sa araw. Napahinto si Victor. Tunog ng isang nilalang na gumagapang pababa sa puno. Tumingala si Victor at doon niya nakita ang nilalang. Mataas, payat, matangkad na parang poste, matulis ang tenga, mapupulang mata, at dila na halos umabot hanggang lupa. Isang gabunan. Isang uri ng aswang na kumakain ng lamang loob ng tao. Umaakyat sa mga puno at kayang lumakad sa pader na parang gagamba. Ngunit ang nilalang na ito ay iba ang presensya. Parang hindi ordinaryo. Tumitig ang gabunan kay Victor. Nakangiti, naglalaway, at bumulong ang nilalang. Ang natitirang Acero, ikaw ay aking papupunanin. Napaatras si Victor at sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng totoo at purong takot. Ano? Paano mo nalaman ang apelyido ko? Ani Victor. Umakma ang nilalang na parang susugod kay Victor. Tumakbo siya kahit nadudula sa putik.
Kahit lumiliko sa kakahuyan at parang batang mga yak-ngiyak na nawawala. Pero ang gabunan ay mabilis, tumitigil sa mga puno, dumaraan sa ibabaw niya, humaharang sa daraanan niya. Patuloy na iniiwasan ni Victor ang nilalang hanggang nakarating si Victor sa isang sitio kung saan nakatira ang isang matandang ermitanyo. Ito si Apo Lacandon, isang misteryosong albularyo na tagapag-ingat ng sinaunang anting-anting ng lahi nila Victor. Nakakita si Victor ng kubo at kinatok iyon para humingi ng tulong. Pagbukas ng pinto, saktong nawalan ng malay si Victor. Binuhat siya ng matanda papasok ng kubo at agad na binigyan ng pangontra. Pagdilat ng mata ni Victor, ano yun? Hingal niya. Ngumiti ang matanda. Gabunan. Pero hindi basta gabunan, kundi isa sa mga kawal ng pinunong gabunan. Napatayo si Victor na nangangatalang kamay. Bakit ako sinundan? Dahil may dugo ka ng mga asero, ang lahing kinakatakutan ng lahat ng nilalang ng dilim. At ngayon, ikaw ang huling natitira. Sagot ni Apo Lacandon. Ha? Paano mo nalaman ang apelyido ko? Sino ka ba? Ako si Apo Lacandon, ang tagapangalaga ng anting-anting ng inyong lahi. Pinakita ng matanda ang isang lumang baul, makulay, makaluma, at may ukit ng mga lumang simbolo. Victor Acero, sabi ni Apo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na haharap ka sa kapalaran mo. Kapalaran? Ang pinagsasabi mong matanda ka. Binuksan ng matanda ang baul at sa loob ay isang medalyon na hugis araw. May ukit ng mga lumang letra at may maliit na bato sa gitna. Ano to? Tanong ni Victor. Ito ang anting-anting ng iyong mga ninuno at ito ang sandata ng inyong angkan. Isusuot lamang ng taong may puso ng mandirigma at dalisay na kabutihan. Nag-aalinlangan si Victor. Ano? Anting-anting? Sandata? Nababalik ko na ba? Hindi ako bayani. Basagulero lang ako. Ngunit sabi ni Apo, ang tunay na bayani madalas nagmumula sa kaguluhan. Yan ang tandaan mo, Victor Acero. Kahit naguguluhan si Victor, ay kinuha niya ang anting-anting. At nang dumikit ito sa kanyang dibdib, biglang may sumabog na liwanag. Tumibok ang puso niya ng ubod ng lakas. Nanginig ang mga kamay. At sa unang beses, naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang lakas. Pagkatapos ng mga iyon, nagpa siya nang umuwi si Victor at sinamahan siya ni Apo Lacandon. Ayon sa matanda ay hindi basta-basta ang kakaharapin niya. Hindi ako natatakot, lalo pat nasa akin na ang medalyon ng aming lahi. Uubusin ko ang mga aswang na iyan upang maiganti ko ang aking mga magulang. Humalik si Victor kasama si Apo Lacandon. Malayo pa man sa baryo ng San Lucas, ngunit laking gulat niya nang marinig niya ang mga sigawan na humihingi ng tulong. Tulong! 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 Iligtas niyo kami! Mga yabag sa bubong,
mga halakhak na matitinis, mga kaluskos ng kuko sa kahoy. Sinugod ng mga gabunan ng buong San Lucas. Tumigil si Victor na ngayon ay puno ng lakas. Tinignan ng anting-anting na nasa kanyang dibdib. Apo, kung tama ang hinala mo, ito na ang panahon para patunayan ko ang bisa ng anting-anting na ito. Lumango si Apo Lakandut. Pagdating nila Victor sa baryo, parang impyerno ang bumungad. Mga gabunan sa bubong, dingding, bintana, ang iba nakatayo sa poste. Ang iba naman ay nakasabit sa kisame ng mga bahay. Nagsisigawan ng mga tao. Ang mga bata ay umiiyak. Ang mga matatanda ay nagdarasal. At sa gitna ng kaguluhan, isang malaki, itim, at may pakpak na parang paniki ang bumaba mula sa bubong. Ang pinunong gabunan. Matangkad, may sungay, malaki ang pangangatawan at may 3 mata. Tumitig ito kay Victor at ngumisi. Tapos ka na, Pasero. Hindi. Isa ka siguro sa mga pumatay sa aking mga magulang. Sagot ni Victor. Ngayon pa lang tayo magsisimula. At doon nagsimula ang engkwentro. Sumugod ang mga gabunan kay Victor. 5 agad ang unang umatake. Pero sa bawat suntok niya, may apoy na lumalabas mula sa kanyang kamao. Sa bawat sipa, may liwanag na parang kidlat. At sa bawat bagsak ng gabunan, may tunog na parang binabato na nagbibigay ng kilabot. Grabe ang lakas ni Victor, pero grabe rin ang bilis ng mga halimaw. Tumalo ng isang gabunan sa likod niya, pero ihinampas ito ni Victor at tumilapon. Ang isa ay tumatakbo para sugudin siya, pero sinipa niya ito pataas. At ang isa naman ay dumukot ng bata upang gawing biha. Ngunit pinilipit ni Victor ang kamay nito upang mabitawan ng bata sabay suntok at tinamaan ito sa muka. Hanggang sa lahat ng gabunan ay umatras, maliban sa pinuno. Tumayo ang pinuno sa gitna ng baryo. Umuuga ang lupa sa bawat hakbang nito. Malakas ka, Pasero. Pero hindi sapat. Kung ang iyong ama ay hindi umubra, ikaw pa kayang isang masagulero lang? Ha, 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 ha. Walang hiyakat, halimaw ka. Tama nga ang kutob ko. Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang. Kumanda ka. Ako ang tatapos sa'yo. Sinugod ni Victor ang halimaw. Nagbanggaan sila sa gitna. Sa lakas ng pwersa ay parang lindol at ang tunog ay parang pumutok na bulkan. Ang una nitong atake, sinunggaba ng leeg ni Victor, pero napigilan niya ito. Sumunod, inilabas nito ang dilang mahaba para ipulupot kay Victor. Pero nahawakan niya ito at sinipa. May lumabas sa kidlat at naputol ang dila ng pinuno. Nagpakawala ng 3 sigaw ang pinuno. Hindi ito maaari. Hindi ikaw ang tatapos sa akin. Nakukuha mo pang magyabang? Putol na nga ang dila mong halimaw ka? Pagkatapos ng sinabing iyon ni Victor, sabay-sabay lumitaw ang 3 aninong itim at inatake ng mga ito si Victor. Ha, ha, ha. Ngayon mo ilabas ang lakas mo sa aking mga kampo na anino. Ha? Ano to? Ani Victor. Halos maubos ang lakas ni Victor sa paglaban sa mga anino. Napaluhod ito. Mistulang natatalo at muntik nang mapasakamay ng halimaw ang tagumpay.
Ngunit sa kalagitnaan, biglang nagliwanag ang anting-anting at binalot siya ng panibagong lakas. At doon, nagising ang tunay na kapangyarihan ng medalyon ng lahi ng asero. Nilabanan muli ni Victor ang mga anino. At sa huli, hinawakan niya ang ulo ng pinuno. Maawa ka. Huwag mo kong patayin, Victor. Ani ng pinunong gabunan. Maawa? Bakit? Nung pinatay mo ang mga magulang ko, naawa ka ba? Bumalik ka sa impyerno, halimaw ka! Sagot naman ni Victor. At buong lakas na pinilipit ni Victor ang liig ng pinunong gabunan. Hanggang bumagsak sa lupa ang katawan ng pinuno. Isang malakas na tunog. At tuluyan nang nawala ng malay ang pinunong gabunan. At lahat ng gabunan ay naging usok at abo. Pagkatapos ng mga pangyayari, ay tahimik na ang baryo. Unti-unti nang lumalabas ang mga tao. Lumapit sa kanya ang mga matatanda. At nagpasalamat ang mga ito. At doon, ang dating basagulero ay tinawag na nilang ang tingero ng San Lucas. Ang kanilang tagapagtanggol, si Asero. Nang makabalik sila sa kubo ni Apo Lakdun, tinignan siya ni Apo. Victor, ito lang ang simula. Ha? Anong ibig sabihin? Anong ibig mong sabihin, Apo? Tanong ni Victor. Sa likod ng kagubatan, sa syudad, sa buong bansa, may mas malakas pang nilalang. At alam na nila na buhay ang huling asero. Humigpit ang kapit ni Victor sa anting-anting. Tutugisin nila ako? Hahanapin ako? Oo, Victor. Hahanapin ka nila. Sagot ni Apo. At kapag nakita ka nila, kailangan mong handa. Ngumiti si Victor. Apo. Kahit kailan, kahit saan, nakahanda ako sa kanila. Tandaan mo yan. Pagkatapos talunin ni Victor ang unang pag-atake ng mga gabunan, nagbalik siya sa sitio kung saan siya unang ginawaran ng anting-anting. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang hangin, mabigat, parang may bumubulong sa ilalim ng lupa. Hindi pa man sumisikat ang araw, nakatayo na si Victor sa harap ng bahay ni Apo Lakandun. Habang ang anting-anting sa kanyang dibdib ay kumikislap ng hindi niya inaasahan. Hindi ka naman umiilaw ng ganito dati. Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Victor sa kanyang sarili. Maya-maya pa'y biglang yumanig ang lupa at naramdaman niya ang malamig na hangin at may lumitaw na itim na usok na hugis tao. Tinig nito ay paos, mababa, parang sinasakal. Victor, papalapit na siya. Ang tunay na pinunong gabunan, si Daki Labagan. Saad ng boses. Sino ka? Magpakita ka. Sagot naman ni Victor. Habang nakatayo si Victor sa gitna ng dilim, biglang naglitawan ang mga simbolo ng anting-anting. Kakaibang hugis, mga ukit ng sinaunang mandirigma. Ngunit ang mga simbolo'y hindi nakakatakot. Nagniningning ang mga ito tulad ng bahaghari sa gitna ng bagyo.
At doon nagsimulang magsalita ang espiritong gabay ng anting-anting. Isang boses ng matandang mandirigma. Victor, huwag kang matakot. Ang iyong lakas ay hindi na tulad noon. Pakinggan mo at matuto. Nakakita si Victor ng mga pangyayari ng kahapon. Mga mandirigmang lumalaban sa gabi. Mga gabunang lumilipad. Ang higanting gabunan nasa trono ng mga bangkay. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang lalaki na may mga pakpak na pilak, mata na kulay dugo at ngiti na parang patalim. Siya si Haring Dakilabagan, ang hari ng mga gabunan. Bumalik ang ulirat ni Victor nang tapikin siya ni Apo Lacandon. Victor, anong ginagawa mo dito? Nagulat naman si Victor. Ikaw pala, Apo. Kakaiba ang aking naramdaman. Biglang umilaw ang medalyon at parang bumalik ako sa aking nakaraan. Tumango lamang si Apo Lacandon at sabay bigkas ng Isa lang ang ibig sabihin niyan, Victor. Binibigyan ka ng medalyon ng isang babala na muli nang magbabalik ang hari ng mga gabunan. Si Dakilabagan ba ang ibig mong sabihin, Apo? Yun ang sinabi sa akin ng tinig na nadinig ko kanina. Tumango si Apo Lacandon. Habang nagkwekwentuhan ng dalawa, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagaspas ng mga pakpak. Nagtago muna si Victor sa puno, gayon din si Apo Lacandon. Maya-maya pa ay lumapag ang dalawang gabunan, mga tagapagmasid ni Haring Dakilabagan. Malalaki, makikintabang ngipin at mabalahibo ang mukha. Sigurado ako ang dito papuntang pinuno. Naaamoy ko ang anting-anting. Kunin natin ang ulo ng binatang yon. Baka malugod pa tayong tanggapin bilang tagapagmana. Pero hindi na tulad ng dati si Victor. Hindi na siya taga-iwas, kundi tagapagligtas ng baryo. Lumabas si Victor sa kanyang pinagtataguan. Ang lakas naman ng loob niyo na tugisin ako. Sakto, matagal na akong walang ensayo. Sa inyo muna ako mag-iensayo. Saad ni Victor sa mga tagapagmasid. Masyado ka naman atang mayabang binata. At masyado mo kaming minamaliit. Tignan natin ang yabang mo ngayon. Sumugod ang dalawang tagapagmasid na gabunan. Ngunit walang kahirap-hirap silang pinabagsak ni Victor. Sa loob ng 10 segundo, winakasan ni Victor ang buhay ng dalawang gabunan. Nang maibaba ni Victor at Apo Lacandon ang dalawang halimaw, kumalat ang balita sa buong San Lucas at ang mga tao ay natakot at biglang tumahimik. May panibagong aswang na naman. Bulong ng isang lalaki. Victor, huwag mo kami pababayaan. Talunin mo kung sino mga aswang na lulusob sa ating baryo. Ani naman ng babae. Huwag kayong matakot mga kababaryo. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Maging kapalit man nito ang buhay ko. Sagot naman ni Victor. At nagsigawan ang mga tao sa baryo. At sinabayan pa ng mga palakpakan. Kinabukasan paggising ni Victor ay nagtimpla siya ng kape at nagkape sa kanilang bakuran. Maya-maya lang ay may nakita siyang matandang babae na papalapit sa kanya. Ngayong gabi, ay may balutin
mamamatay. Ikaw lang ang makakapagligtas sa baryo ng San Lucas. Saad ng matandang babae. At bigla nang tumalikod ang matanda at walang lingon-lingon na naglakad. Naramdaman naman ni Victor ang pag-init ng kanyang medalyon. Hindi maganda to. Kailangan kong sabihan ng mga taga-baryo upang makapaghanda rin sila. Nagpatawag ng pagpupulong si Victor na dinaluhan ng mga taga-baryo. Mga kababaryo, nagpapahiwatig ang aking anting-anting na may mangyayaring hindi maganda mamayang gabi. Kaya lahat kayo ay maglagay ng mga pangontra sa inyong mga bahay. Asin, bawang, bugok na itlog at lana. Upang hindi kayo mapasok ng mga gabunan. Takot na takot ang mga taga-baryo at nagmadaling magsiuwian para maglagay ng mga pangontra. Kinagabihan ay naghihintay si Victor sa gitna ng baryo. Nakikiramdam. Ang mga tao naman ay takot na nagkukubli sa kanilang mga bahay. Maya-maya pa ay nakarinig na si Victor ng mga pagaspas ng mga pakpak. Tinigom ni Victor ang kanyang mga kamao. Dumating na sila. Bulong ni Victor. Naglapagan ng mga tagasunod na gabunan sa baryo. Nakangisi ang mga ito at naglalaway. Isang binata lang pipigil sa amin. Ani ng malaking tinig at napatingala si Victor at nagulat siya sa nakitang isang napakalaking nilalang. Lumapag sa harap ni Victor ang isang dambuhalang nilalang na mahigit 12 talampakan. Nagliliyabang mga mata at ang boses ay napakalalim at nakakakilabot. Ikaw pala ang huling nasiro na tumalo sa pinuno ng aking mga kawal. At ikaw ang nagtatago ng anting-anting. Oo, ako nga. Ikaw ang isusunod ko. Ang napangmalwan. Tignan natin kung hanggang saan ka. At pag natapos ka na, mapapasamay ko na ang anting-anting at sasakupin ko ang baryo ito. Inutusan nito ang kanyang mga alagad at sinugod ng mga ito si Victor. Walang kahirap-hirap na pinabagsak at pinaslang ni Victor ang nasa 20 tagasunod ni Hari Dakilabagan. Nagulat si Haring Dakilabagan, ngunit tumawa ito. Hindi na masama. Ngunit mahihinang nilalang lang ang iyong tinalo. Ngayon, ako naman ang subukan mo. At sinugot nito si Victor at nagpakawala ng isang hampas na kayang magwasak ng bahay. Ngunit sinalubong ni Victor gamit ang kumikislap na anting-anting. Ano? Hindi maaari ito. Wala pang mortal ang kayang makatapat sa lakas ko. Nagulat ka? Umpisa pa lang yan. Nagkaroon ng shockwave, nanginig ang lupa. Nalaglag ang mga dahon. Ngunit biglang nanghina si Victor at napansin din ito ng Haring Gabunan. Nagpahinga saglit si Victor. Sumakit ang dibdib niya. Mali ang aking akala. Hanggang dyan ka lang pala. Tatapusin na kita ngayon. Saad ng haring si Dakilabagan. Ngunit bago pa makasugod ang Haring Gabunan, naramdaman na ni Victor ang espiritu ng mga mandirigma sa kanyang likuran. Tumayo ka, Victor. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat galaw mo, kami ang lakas mo. Kung ganun, tara na, tapusin na natin to. Saad ni Victor.
At muling nakipaglaban si Victor ng hindi pangkaraniwan. Nagsalpukan ang hari ng gabunan at si Victor. Para itong bagyong nagbanggaan. May apoy, may kidlat, may sigaw ng mga espiritu. At hindi nagtagal ay nakalamang si Victor. Isa ka lamang mortal. Paano ka nakakalaban ng ganito? Di ako nag-iisa. Nasa likuran ko ang aking mga ninunong mandirigma. Sagot ni Victor. At tumilapo ng pinunong gabunan. Hindi niya inasahan ng lakas. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang pagod na pagod si Victor, lumabas ang tunay na anyo ni Daki Labagan. Mas malaki, mas mabilis, at mas mabangis. Ngayon, magsisimula na ang totoong digmaan. At sa isang iglap, nawala ang pinuno sa dilim. Matapos ang laban nila Daki Labagan at Victor Acero, muling bumalik si Victor sa baryo. Tahimik ang buong paligid. Wala ni isang aso ang tumatahol. Wala rin ang apoy sa mga lamparang karaniwang nakasindi sa gabi. Hindi ito ordinaryong katahimikan, kundi katahimikan ng takot. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng kapitan ng baryo. Victor, binalikan nila kami. May mga kinuha. May mga nawala. Kailangan ka namin. Tulungan mo kami. Nagsimula na pala ang huling pag-atake, kapitan. Ang anting-anting sa dibdib niya ay unti-unting uminit, tulad ng pusong handa sa digmaan. Habang naglalakad si Victor papunta sa kabilang bahagi ng baryo, biglang lumitaw ang espiritu ng matandang mandirigma. Victor, hindi mo ito haharapin mag-isa ngayon. Panahon na para gisingin ang mga sinaunang mandirigmang nakatali sa anting-anting. Saad ng tinig na matandang mandirigma. Mga sinaunang mandirigma? Sagot naman ni Victor. Biglang nagliwanag ang anting-anting at mula sa anting-anting ay lumitaw ang 7 anino. Mga mandirigma mula sa iba't ibang panahon. Nakaarmas, tahimik, pero ramdamang lakas. Kami ang bahagi, mga tagasunod ng liwanag. At ikaw, Victor Acero, ang magiging huling sandata ng sangkatauhan. Kung ito ang tadhana ko, tatapusin ko. Sa kabilang banda ng kadiliman, naroon ang kuta ng mga gabunan. Makapal ang usok, matingkad ang liwanag ng buwan, at naroon si Haring Daki Labagan. Pinatatakasan ang mga sugat, nagbabalat, lumalakas. Bilhin sa akin ng mga natira sa baryo. May sakripisyo sila. Ilalabas ko ang anyo ko bilang haring gabunan. Ang tunay na anyo ko. Ang mga gabunan ay nagtatalunan, naghihiyawan, at humihiyaw sa gutom. O Haring Daki Labagan, susundin namin ang iyong mga inuutos. Kukuha kami ng dugo para sa iyong paggising. Hindi lamang pag-atake, kundi paglipol ang plano ng pinuno. Mula sa langit, daan-daang gabunan ng lumipad. Parang ulap na itim, parang bagyong nagbabadya. Ang baryo ay nagulantang. Ang mga taong natitira ay nagsiksikan sa mga kubo.
humihingi ng awa, natataranta. Victor, paparating na sila. Sigaw ni Kapitan. Walang gagalaw. Ako ang bahala. Sagot naman ni Victor. Tumayo siya sa gitna ng baryo. Nakahubad ang pang-itaas. Nakasabit ang anting-anting at nagliliwanag sa dilim. Nakatayo na parang mandirigmang isinilang para sa gabing iyon. Sinugod si Victor ng mga gabunan. Ang iba naman ay pilit na pinapasok ang mga kubo kung saan nagkukubli ang mga natitirang taong baryo. At doon nagsimula ang tunay na digmaan. Piliting lumalaban si Kapitan gamit ang kanyang buntot pagi upang protektahan ang mga taga-baryo. Victor laban sa daan-daang gabunan. Isang tao laban sa hukbo. Pero hindi iyon simpleng tao. Ang bawat suntok niya ay may kasamang apoy. Ang bawat sipa ay may lumalabas sa kidlat. Ang anting-anting sa dibdib niya ay hindi nawawala ang liwanag. Laban ni Victor! Laban! Hindi siya tao. Ito ang basa. Ngunit walang tumama kay Victor. Mas mabilis siya at mas malakas kaysa sa mga gabunan. Hanggang sa lumapag si Daki Labagan. Tumigil ang lahat. Ang mga gabunan ay lumuhod. Ang lupa ay nagbitak-bitak. Ngayon, si Haring Daki Labagan ay 2 beses nang mas malaki at mas matalas ang pakpak. Ngayon ay may 4 na mata na siya. Tapusin na natin to, Victor Acero. Matagal ko nang hinihintay to. Daki Labagan. At nagbanggaan sila. Kidlat, apoy, sigaw, pitak ng lupa. Habang humihina si Victor, may isang liwanag ang sumabog mula sa anting-anting. Isang sinag na tumama diretso sa puso ni Daki Labagan. Hindi pwede to. Ako ang pinili ng kadiliman. Wika ni Daki Labagan. At ako ang pinili ng liwanag. Sagot naman ni Victor. Pagbalik ng lahat sa normal, nakaluhod si Victor sa lupa. Naging abo si Daki Labagan. Nagtilian ang mga gabunan at nagtakbuhan sa dilim. Hindi na sila kailanman nagbalik. Tahimik ang buong baryo. Lumapit ang kapitan, umiiyak. Victor, tapos na ba? Tanong ng kapitan. Oo, Kapitan. Tapos na. Sagot naman ni Victor. At tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa mga espiritu ng mga mandirigma. Salamat sa lahat ng tulong nyo, mga espiritong mandirigma. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matatapos ang laban na to. Wika ni Victor. Naglaho ang anting-anting sa kanyang dibdib. Senyales na tapos na ang digmaan. Unti-unti nang naglalabasan ng mga taong baryo at pinasalamatan si Victor. At sa gabing iyon, naging alamat si Victor Acero, ang basagulero noon na naging antingero at naging tagapagligtas ng buong baryo ng San Lucas. Wakas.